Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Isa na namang magandang araw sa lahat ng mga bata, guro at mga mag-aaral na nakikinig ngayon, maging sa mga home family na meron tayo sa bahay. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa umaga pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. This is our third episode for music class in grade 8. And I hope nakakasunod po at nakakasubaybay po ang mga bata sa mga pag-aaral nila. And I hope nakakatulong po kami para mas maunawaan ninyo ang ating lesson sa araw na ito. At ganun din sa mga Good morning po, Tutor Diana. Good morning, Tutor Martin. Ayan po, let's welcome po, Tutor Martin. Okay po. Good morning po sa lahat. Yes po. Okay. Sa umagang ito, magpapatuloy tayo, Tutor Martin, sa lesson natin para maibigay natin sa kanila yung mga kailangan nilang matutunan. At I hope makatulong tayo, no, Sir Tutor Yes Martin, po, sa kanilang lesson sa grade 8 music. Patuloy po sumubaybay upang matulungan namin kayo. And pwede nyo rin naman kayong mag-chat sa amin. Mamaya po ibibigay namin sa inyo kung saan nyo po kami pwedeng ma-contact through Messenger. Okay po. Okay, I am Tutor Diana from SDO Cavite Province and Tutor Martin from
And Tutor Martin po from SDO Valenzuela City. Ayan. Okay po. Lagi po kayong manood. And now, let's proceed to our lesson, Tutor Martin. For our lesson for today, again, Music 8. We are now in Quarter 1, Week 5 and 6. Of course, still, we are in Southeast Asia. Samahan niyo po ulit kami maglakbay sa umagang ito sa ating mga mag-aaral. Para po sa ating Quarter 1 milk para sa weeks 5 and 6, ito po yung ating inaasahan sa araw na ito. And patuloy po sana kayong sumubaybay sa ating lesson. Okay po. Good morning po, Tutor Diana and Tutor Martin, watching from LPNHS Almanza. Good morning po, Miss Marjorie. Good morning po, Miss Marjorie. Good morning. Okay, let's proceed. Analyze the musical elements of selected songs and instrumental pieces heard and performed. Ayan po. Next po. So mag-analyze po tayo. Number 2, explores ways of producing sounds on a variety of sources that would simulate instruments being studied. And number 3, improvises simple accompaniment to selected Southeast Asian music. Ayan. Maraming salamat po. Next po. To continue with our lesson, let's see kung ano po kaya yung natandaan ninyo sa ating nakaraang episodes. So today we are going to have our review, a sort of review. Read the statements carefully and complete the given letters to form the correct answer. Okay? To get the correct answer, babasahin po natin, and sa ating comment section, please write down or type your answer to proceed with the lesson, with the answer rather. Okay po. For number 1, Sanggaok is the national instrument of, ayan po. May tatlo po tayong abante after the first letter and then another one. Do you have your answer now? Okay, let's see. Let's see who will answer. And okay po, again, Sanggaok is the national instrument of M-R. Let's see, ano po yung mga nakita nating sagot. Let's give them some clues, ma'am. Yes po. So Okay. ito pong bansa na ito ay dating Burma. Ayan. Yan po yung isa nating clue. Napakalapit na po ng clue na yan. Sobrang lapit na po natin sa sagot. Ayan po. Ashley, shout out sa iyo. Okay, thank you, Ashley. Okay, Myanmar po ang sagot. Let's see kung tama po yung sagot niya. Tutor Martin? Ayan. Okay, very good, Ashley. Next po tayo, number 2. Number 2 question. Pifat, Mahori, and Kruwangsay are anthems from. Again, pag sinabi nating ensembles, these are group of instruments, okay? Or group of musical instruments. That is what we call ensemble, okay? Let's see. Please comment down your answer. I hope nakakasunod tayo at tatandaan ninyo yung mga pinag-usapan natin, the previous episodes of our ETUlay. Patuloy po tayong manood at makinig sa ating lesson. Let's give them some clues, ma'am. Ayan. Ang dating pangalan po ng bansa na ito ay Siam or Siam. Okay. Yan. Ayan. So, according kay Ashley again, so shout out kay Ashley. The answer is Thailand. Tama po ba yun, ma'am? Let's see. Ayan, may sumagot pa rin. Ronwell Joseph Makalintal. Thank you for participating. Let's see kung tama yung sagot niya. Okay, tingnan natin kung tama yung sagot nyo. And I hope nakakadagdag to ng alaman sa inyong mga pag-aaral. Let's see, sir. Let's reveal the answer. Ayan. Ayan, Thailand is the answer. So you have the correct answer. Also to Marjorie Ann. Good morning po, Tutor Diana and Tutor Martin from SDO Bulacan po. Okay.
Good morning, Good morning po. Sir John Walter Soriano. Next po, number 3. Let's have it. Javanese gamelan is used in court music while Balinese gamelan plays blank music. So yung clues natin are S, C, and D. So tingnan po natin yung screen natin, no, para malaman natin yung sagot. Let's give some clues, ma'am. Yes, sir. Opo. Kapag pumupunta po tayo ng simbahan, ito po yung mga naririnig nating kanta. Yes. And from Indonesian country, yan yung naririnig nila at pina-perform nila during worship, no? During worship, yan po yung ginagamit nila. Sige, sir. Ayan. Let's see the answer. Comment down your answer po para makita natin how well did you learn in our ETUlay level up. Okay, level up tutorial. Ayan. Thank you po. Ayan, number 3. Paano babasahin to? Cutie gamer or Cathy? Cutie gamer pie Cutie place. gamer pie place. Ang answer po niya ay sacred. Let's see. Good morning po, watching from Santa Lucia National High School. Kalumpit, Bulacan. Bulacan. Masarap lang mag-anisa dyan, ma'am. Marniel Kyle Lustre Ramos. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo. For watching. Ayan. Salamat po sa mga sumusubaybay. Ayan, let's see. Let's try to reveal the answer, sir. Sige po. Ayan, dumadami ng ating mga viewers. I hope dumami pa kayo. Ayan, the answer is sacred music. Okay, now let's proceed to our lesson for today. Ayan, thank you po dahil may mga natandaan kayo sa lesson natin. Maglalakbay tayo ngayon at pupunta tayo sa bansang... Yan, may pa sound effect pa ako. Cambodia. Ayan, sir. Baka natin yung maleta natin. Basta yung keep natin yung passport and yung pocket money natin, syempre. Yes. And also, i-open natin yung kaalaman natin. Yes. Buksan natin yung mga isipan natin. Ihanda nyo yung inyong mga camera para sa inyong paglalakbay ng kung ano man yung magagandang makita natin sa Cambodia. Okay, now let's proceed, sir. Ayan. Cambodian court music is roughly similar to the music of Java, Indonesia. Ayan, so magkapareho daw sila. Medyo magkapareho. Its musical art is highly influenced by ancient forms as well as Hindu forms. Katulad nga ng sinasabi natin palagi, yung kasing Asian country, since nasa isang kontinente siya eh. So mostly yung mga musika ng mga bansa sa kontinente ng Asia, halos magkakapareho, even the instruments. Okay? So, let's proceed. Ayan. Pinpeyat. Yan po yung instrumento na yan. Para siyang, kettle, drum. Stringed and percussion instruments used to accompany dances in praying to God or spirit and other ceremonies. So, specific sila, no? Yung instrumento daw na yan ay ginagamit sa kanilang pagdarasal, sa kanilang pananalangin. Okay? So, and other ceremonies. So, for sure, yung mga ceremonies na gagamitan nila, yun yung mga mahahalagang seremonyas o mahahalagang okasyon sa buhay nila. So, dun nila ginagamit yung instrumento na yan. Next. Ayan. We have the metallophones. Sa metallophones po, we have the ronyath or the xylophone in metal or bamboo. So, pwede siyang gawa sa metal, pwede rin siyang gawa sa bamboo. So, siguro, kung gagawa tayo ng sarili nating instrumento na katulad nitong ronyath, pwede nating gamitin kung ano man yung available sa lugar natin. Okay? So, if we're going to make our own instrument, preference natin, whichever is available, whether it's metal or bamboo. Next. Ang sunod po nating instrumento is kongvong. Kongvong is a percussion instrument surrounding the player or gong circles. Ayan. Kung di sa Pilipinas nakita natin yung kulintang or yung kulintangan natin, di ba yung kanyang patungan
ay pahaba, nakalinya lang siya sa pahaba. Pero this time, ito naman sa kanila sa Cambodia is, napansin natin, pabilog. At tapos yung player, nasa loob ng bilog na yan. Okay? So, paikot siya kung mag-play. So, parang habang nagpe-play, parang sumasayaw na rin siya, no? Let's see the next, metallophone instrument. Ayan. Next is membranophones. Ayan. We have the scorthom. Okay? Ito daw, ayan yung may bilog na yan. A very big drum which has two faces for making the rhythm. So, two faces siya. So, meron sa ilalim, sa dalawang side yan, dalawang side. So, ayan. Yun po yung scorthom. Next po. Another membranophone instrument from Cambodia is the samphor. A big drum, ayan, which has two faces for making the rhythm. Ayan, so they are, pag sinabing membranophones, more on rhythm, para siya sa rhythm nung awitin or nung musika. Next po. We have the aerophones. Ayan, ETUlay, a big recorder. So meron din tayo niyan sa Pilipinas, meron din tayong mga bamboo flute na tinatawag. So kahawig niya yan. Kaya lang ito, medyo may arte yung kanyang korte, may kurba. So yan po yung itsura ng ETUlay. Next po, we also have, yan, idiophones naman tayo. We have the ching. Pag sinabi natin ching, a percussion instrument hitting each other for making rhythm. Ayan. They also call it as finger cymbals. Di ba atin yung cymbals, yung malalaki, yung ginagamit natin. Pero actually, yun naman ay hiram na lang din natin sa ibang bansa. Ito naman ay finger cymbals kasi maliliit lang siya. Okay, so fingers lang yung humahawak. Next po, we have mohori. Ayan. Ano ba yung mohori? Mohori is a stringed instrument that can only be used to accompany dance, theater, wedding, and other ceremonies. Kanina, sabi natin, yung naunang group of instruments ay for praying. This one naman is for dance accompaniments. Okay? For dance accompaniments, theater, yan. So, ibig sabihin, this is for entertainment in general. Okay? Siyempre, during weddings and other ceremonies, kailangan ng entertainment. Next, we have the kim. Ayan. With 35 horizontal stringed instruments. Ayan. Kung titingnan natin siya, para siyang plate, no? Yan. Yes po. It has daw, yes, sir. Yes, Tutor Martin? Yes po. It's a plate with a string instrument po. Ayan. Okay, and then it has 35 horizontal strings. Ayan. So, tinutugtog siya ng nakahiga. Next po. We also have chake with 3 horizontal strings. Ayan. This is a 3-string instrument. So, ayan po yung itsura niya. Parang siyang bangka, pero parang gitara, pero yung shape niya, yung kayarian niya, medyo kakaiba yung shape. Okay? Next po. So, this is a chordophone instrument. We also have tro with vertical strings. Ayan din. Yan po yung tinatawag na tro. Kung itsura po ang pagbabatayan natin, para siyang yung parang sa bow and arrow, no? But it is a musical instrument. Next. Now, we have the scorday. Balik po tayo sa membranophones. It is a small drum for making rhythm also. So, more pag membranophone, it's more of giving the rhythm. Okay? So, kung halimbawa naman na magpe-perform po tayo sa bahay or sa school, kapag nag-face-to-face na, we can use of siguro yung lamesa. Pwedeng lamesa na kahoy para patunugin natin. Or any other instrument, yung box, pwedeng yung karton na, di ba yung karton na box, po yun, pwede natin gawin na instrument din po natin. To localize
the instrument that we have. Kasi hindi naman lahat ng instrumento ay kaya natin din ma-provide. Okay, next po. Yan. Parang naulit. Meron din po siyang ching, ma'am. Okay. Actually. Egiophones, we have the ching. Yung kanina, na pinaliwanag ko din sa inyo kanina. Next po. Yan. Sa earphones po, we have the cluey. Or, ayan po yung kanilang recorder. Yari po din siya sa kahoy. At meron po siyang, ayan, may reed po siya dito. Next po. Now, tapos na po tayo sa Cambodia. Maglalakbay po tayong muli at sasamahan po kayo ni Tutor Martin sa kanyang paglalakbay papuntang, sige po, fasten your seatbelt. Pupunta po tayo sa Vietnam. Ayan. And po, Vietnam. Okay, take it away, Tutor Martin. Okay po. Thank you, Tutor Diana. So, tayo naman ay maglalakbay dito sa katabing bansa ng Cambodia. O mas kilala natin bilang Vietnam. So, ang Vietnam po ay isang bansa sa Southeast Asia. But because of Chinese colonization of the country for 10 years, Vietnamese music and its instruments were mostly of Chinese origin. And kung i-observe po natin yung mga tao sa Vietnam, halimbawa, karamihan po sa kanila singket, and yung kultura na na-adapt nila ay mula doon sa mga katabi nilang bansa. Mainly in Cambodia for some instruments and also for the Chinese people. Okay? Dahil kinolonize sila ng mga Chino noong unang panahon. Okay po? So, the music of Vietnam is divided depending on its use. So, meron po tayong mga major categories para ma-identify natin kung ano po ba yung mga music ng Vietnam. And sa paglalakbay po natin, makikita din po natin yung iba't ibang mga katangian ng musika ng bansang ito na maihahalin tulad natin sa Chinese culture. Okay po, let's proceed to our next discussion. First one is the Imperial court music. So dito, they are used to honor gods and scholars in temples. So kung ihambing natin sa Cambodia, meron silang separate na musika para sa mga gods and scholars nila or sa mga templo na kanilang sinasamba. And also, they have a category for folk music or yung mga pina-perform nila sa theaters, sa streets, sa courtship rituals and ceremonies for invoking spirit. Since they have the culture of the adopted culture from the Chinese civilization and at the same time yung mga Buddhists from the adaptation in Cambodia and Thailand, so nandun pa rin po yung seremonyas, mga ritual ng kanilang mga katutubo, yung kanilang mga grupo sa bansa. And meron silang specific music for that, which is folk music. And for the third one, we have religious and ceremonial music. This one is mainly focused dun sa funeral or dun sa mga ritual na talagang sacred para sa kanila. Comparing with the Imperial Court, pinapalabas si Imperial Court dun sa mga palasyo nila or dun sa mga kingdoms nila. Samantalang si religious ay nakafocus mainly for the religion itself. Okay po? Maliwanag po ba? So, ngayon naman, tumawid naman tayo sa susunod. We have three main styles of Vietnamese music. So, itong styles na to ay existing until now at ginagamit nila sa pang-araw-araw nilang mga buhay sa pagkanta or sa paggamit ng musika sa mga performances and other events. So, number one, we have a Hue style. So, refers to solo musical pieces accompanied by moon lute, small drums, tongs, cymbals, and a flute. So, yung mga instruments na po na yan ay nahahawig dun sa mga binigay ni Tutor Diana kanina sa Cambodia. Since they share the same culture, they share the same tradition, they share the instruments with each other. And yun nga lang, may touch tayo ng Chinese civilization dito.
kung mapapansin niyo sa mga damit or kasuotan, and then sa mga looks po ng mga tumutugtog sa Vietnam. Next po, we have Northern Professional Style. This mainly focus on the lute itself or yung parang guitar na merong oblong na body na hawak ng babae dito sa presentation natin kanina, which is here on the right side. So that's the lute. Okay? So, and then we have the third one, which is Southern Amateur Style, that incorporates more of Western instruments such as violins and Hawaiian guitars. So these Southern Amateur styles are applicable for the new generation kasi they are using or they are adopting Western countries in performing. So they use piano, violins, and Hawaiian guitars as well in order for them to perform and to create music. So, ayan po. This is a sample of music, of Vietnamese music, and I hope that you appreciate the music itself. And once we're hearing the sound, narinig po ba natin, Tutor Diana? Yes po. Po. Yes po, Tutor Martin. Thank you po. Yes. The vibe is very Chinese music, right, Tutor? Po. Okay po. And once you listen to the quality of the sound, it brings you na parang dinadala ka sa Chinatown or other places na may mga Chinese people. Ayun po. Okay. As a short clip, so move na tayo sa susunod natin. Okay. Thank you. So makikita natin yung similarities niya doon sa mga neighboring countries niya using the instruments available on their country and yung adaptation nila doon sa influence sa ibinigay ng Chinese civilization. And for the last country that we're going to travel, we're going to Singapore. Tutor Diana? Yes. Yes po. Po. So, the last stop is Singapore or yung Yes. ayan. So, kung saan kilala natin yung Merlion dun sa Singapore, no? So, due to British Empire colonization, so Singapore culture and population are highly influenced by Western way of life. So, hanggang sa ngayon naman, so Singapore is the melting pot of all cultures. So very diverse ang population nila. They have different races kapag pumunta po tayo ng Singapore. And then even the culture na dala po ng mga iba't ibang lugar na nagsama-sama sa Singapore. Okay po. And its folk music was influenced by Chinese, also Malays, Indians, Tamils, and other minority Asian ethnic groups. Kaya po yung mga instrument po na nasa Singapore, hindi po nalalayo dito sa ating mga katabing bansa sa Southeast Asia. We have two types of Singaporean orchestra. Number one, we have Singapore Symphony Orchestra. So ito po yung mga orchestra sa Singapore na known for playing music with Western influences. So they usually play with using yung mga modern orchestra gamit yung mga instrumento mula sa mga kanlurang bansa. And then we also have the Singapore Chinese Orchestra that performs ethnic music naman po ang atake niya with Malay and Indian and also Chinese influences. So tulad po ng napanood po natin dun sa Vietnam, parang ganun din po yung atake. But in Singapore, mas systematic and they have their own big orchestra that plays pieces for their performances. And also we have different instruments included in Singapore. We have the kulintang that we've shown before in Malaysia and we have here in the Philippines as well. And the kompang, it's a small drum in Malaysia as well that was introduced in Singapore. Kasi kung di nyo po napapansin, napakalapit po ng Singapore sa Malaysia. Tama? Ayun po. And then po, we have angklung and yung mga bamboo shakers po natin and yung gamelan po sa Indonesia.
So, ayun po, after natin sa Singapore, let's try to look kung ano po yung mga natutunan natin for this short session. And before that, let's shout out tayo kay Isabella Jane Concepcion from 8 Newton from the Diamantina National High School, Cabanatuan East, Kabatuan, Isabela. So ayun. So for this activity, analyze the statement of each item, then rearrange the letters to form a correct answer. So number 1 question natin, it's aside from PINPEAT, Cambodia has an ensemble that use string instruments in a company dance, theater, wedding, and other ceremonies. So meron tayong jumbled letters po dito, and tingnan po natin kung ano po yung sagot. So let's hear from the viewers. Paki-comment po yung answer po natin kung ano yung sa tingin nating sagot. Okay, so this is na-i-discuss po sa atin ni Tutor Diana. So pwede po ba nating makuha yung mga answers natin, Tutor Diana? Ayan po. So number 1, aside from PINPEAT, Cambodia has an ensemble that uses stringed instruments to accompany dance, theater, wedding, and other ceremonies. Let's see. Ayun po, meron po tayong sagot. Ayan, may sumagot from Ashley. Shout out tayo kay Ashley. Napaka-avid fan viewer natin si Ashley. Yes. Thank you. The answer is Mohori. Tama po ba ang sagot ni Ashley? Let's see. The answer for number 1 is Mohori. Very good. So it's a traditional ensemble or stringed instruments for theater events in Cambodia. So the next question is Vietnamese style of music referring to solo musical pieces. So type the answers po mga viewers natin from the nationwide. So pwede po nating i-type yung mga sagot natin and para ma-recognize po natin ang ating mga answers. So what is the answer? Ayan. Let's see. Apo. Comment down your answer. Thank you. Okay, so mga nakatutok ng palawas natin, ng ETUlay, itutuloy natin ang kaalaman. Kaya naman, pwede kayong mag-participate by comment down the answers of the question. So meron po bang answer from the viewers? Ayun, very active po si Ashley natin. And good morning po, Josephine de la Puente. Good morning po sa inyo. Salamat sa pagtutok ng ating ETUlay session. Tama po kaya ang sagot ni Ashley, use style? Let's reveal the answer, sir. Okay, the answer is you style. Very good, Ashley. Thank you very much. So very good for the answer. So you style is mainly performed in solo performances. Okay, just like what I introduced a while ago. And for the last and final question, we have Singapore performers known for playing music with Western influence. Dito po sa Singapore performers na ito, they use instruments from different Western countries and they perform their own style of music. Thank you, Ashley, for participating. And let's look for the last answer. Ayun pala, may answer si Janeline Lee Flores. Shout out sa'yo, yung U-Styles kanina. Okay, so let's ask for the last answer for our viewers. Okay, please comment down your answer for the last question. Go po, kayang-kaya niyan. So, makikita po natin na medyo maraming letters pero it's a bit challenging, but the answer is makikita naman natin na madali. Okay, it's from Singapore. And nakikita naman natin sa question yung isa sa mga words na nandito sa ating mga jumbled letters. So ayun po, comment down below. Please comment down your answer. Ayan po. Ayun. Okay. Okay po. So, bigay na natin yung sagot. So, Bigay natin Diana. yung sagot, yes. Opo, the answer is... Orchestra. Let's complete the answer. Okay, let's now reveal the answer, Tutor Martin.
The answer is Singapore Symphony Symphony Orchestra. Orchestra. Thank you, Ashley, for your answer. Shout out sa'yo. So, ayan po, Tutor Yan. Diana. Yes. Tapos na po ang ating session para sa araw na ito. Yan. And with that, thank you all the viewers for making it today. And now let's welcome Tutor Walter for Arts 9. Hello, Tutor Okay, Walter. Hello, Tutor Walter. Good morning. Good morning Good po sa morning inyo. sa lahat ng mga tagapakinig natin Yes, sir. ngayon sa ETUlay online tutorial. Maraming salamat Tutor Diana and Tutor Martina sa napakahusay na talakayan para sa Music 8. Yes, sir. Ayan. Sige, Tutor Martin and Tutor Walter, take it away. Go, Tutor Walter. Thank you, Thank you so much, Tutor viewers. Diana and Tutor Martina. you. Once again, magandang umaga sa lahat ng grade 8 students mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre pati din sa mga teachers at mga magulang na nanonood ngayon sa ating ETUlay Level Up. Makakasama po natin si Tutor Lisel mula sa SDO Quezon at syempre ang inyong lingkod, Tutor Walter mula po sa Schools Division of Bulacan. Mapapanood niyo po ang ETUlay online tutorial Arts 8 tuwing Martes mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Shoutout po kay Ashley and Jem Batalya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Glacinel Cayetano. Alright, once again, ako po si Tutor Walter, ang inyong makakasama ngayong umaga para sa ating tutorial ng Arts 8. Sa bawat post, mag-post lang ng hashtag iHeartAsia, hashtag MAPEH, hashtag Level Up. Alright, so we will continue our discussion po sa Arts 8 mula sa Quarter 1, Module 1. Ang pinag-uusapan pa rin po natin ay patungkol sa elements and principles of arts and crafts in Southeast Asia. Pero bago ang lahat, let's have a short review. Tingnan nga natin kung talagang nanood at nakinig ang ating mga estudyante nung nakaraang Martes. Hello po kay Nina Glor, hello kay Marian Rivera na nakatutok sa ating online tutorial ngayong umaga. All you have to do, class, is to carefully analysis on the following pictures, identify the following pictures. So number 1, ano kaya itong nasa larawan na ito? Alright, sige, let's give you enough time para i-analyze ang nasa larawan at para matukoy kung ano nga ba ang hinahanap natin. Number 2, ano kaya ito? Sige, habang nakikita niyo yung mga pictures, ilista niyo na ang inyong mga sagot. Kasama ito sa inyong short quiz ngayong umaga para sa Arts 8. Number 3, ano po kaya ito? Somewhat related sa Golden Buddha. Ayun na, meron na tayong mga clue. Good morning mula kay Erlyn Abilie. Ayan. Good morning po, sir, mula kay Marniel Kyle Lustre Ramos. Number 4, ano po kaya ito? Check nga natin kung talagang nakinig at may tumuod sa ating isipan last Tuesday sa Arts 8 online tutorial. And syempre lastly, ayan, alam nyo to dahil talaga namang nakinig kayo and you are very participative sa ating talakayan last Tuesday sa Arts 8 online tutorial. Okay. Alright, let's answer. Sige nga, check nga natin. Sa lahat ng mga nanonood dyan, please comment down below lahat ng mga answers ninyo. Tignan nga natin. Number 1. Ano kayang sagot sa unang larawan na to? Please comment down. Good morning mula kay Justine Agbaya. Ayan. Ano pong sagot natin sa number 1? Alright, very good. The answer is Sky Lantern or Komloy. Saang bansa ulit ito? Sa bansang? Comment down nga kung saan bansa to. Komloy. Sky Lantern or Komloy.
Number 2. Ano sagot sa number 2? Ashley Lantern, mula kay Precious Milanum. Ang Sky Lantern or Komloy ay mula sa bansang very good, Thailand. How about number 2? Somehow or somewhat related to? Mula kay Nina Glorcat, very good. Caterpillar or somewhat related to a worm. Ayan ay Thai silkworms. Di ba pinag-usapan natin sa Thailand na ang kanilang mga hibla para makagawa ng Thai silk ay mula sa Thai silkworms. Very good, Glycinal Cayetano. Silkworm. Galing. Alright. Number 3. Ano naman kaya ito? Number 3. That is, bumipiyak pen. What for? What for is what? The famous sculpture or golden sculpture sa bansang? Saang bansa ang what for? Comment down below. Check nga natin kung talaga nakikinig ang ating mga viewers ngayong araw na ito. Number 4. Ano kaya itong number 4? Lahat ng nagsasagot dyan, meron kayong plus 10 sa inyong mga quizzes. Plus 10 talaga no? Number 4. Anong sagot sa number 4? Very good kay Glycimel. Talaga naman nakatutok siya. What for? Saang bansa ang what for? Ito ay sikat. Saan? Sa templo ng anong bansa? Sige nga, let's check. Galing! Thailand. How about number 4? What is the answer for number 4? Very good. Malaysian batik. Alright, number 5. Ayan. Tumutukoy ang larawan saan? Shadow? Puppet. Very good. Or, kilala rin sa tawag na wayang kulit. Very good. Saan matatagpuan yan? Sa bansang Indonesia. Very good. Ang galing-galing naman ng ating mga estudyante ngayong araw na talaga namang nakatutok. So ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating lesson sa Arts 8. Punta naman tayo sa bansang Cambodia. Alam nyo ba na ang silk weaving sa Cambodia ay dates to as early as the late 13th century? So matagal na po talaga itong ginagawa ng mga tao sa Cambodia. At ang mga nagtatahe syempre ay mga babae. They weave cotton from kapok. Ano yung kapok? Ang kapok ay isang tropical tree na matatagpuan sa bansang Cambodia. Very good. Huwag kakalimutan yung ating arts trivia na ang silk weaving sa Cambodia ay nagmula pa noong 13th century kung saan mga babae ang kadalasang gumagawa nito at ang kanilang cotton ay nagmula pa sa puno ng kapok o ang kapok ay tinatawag o kilala bilang tropical tree sa bansang Cambodia. Alright, so pag-usapan natin ang silk weaving sa Cambodia. Alam niyo ba na ang Cambodian weaving ay may dalawang uri? Ano-ano yun? Number 1, they have ikat technique. Ano nga po ulit? Very good, ikat technique. Ang ikat technique is the very term ikat na mula sa salitang Indonesian ng mengikat nang ibig sabihin na ay tutay, taliin. No? Ano ba itong ikat technique na to sa Cambodia? Ang ikat-technique na to ay quite complex. Nagpo-produce siya ng mga pattern doon sa mismong fabric na which is diverse and vary by region. Naiiba ang disenyo ng ikat-technique depende kung saang parte ng Cambodia ito nagmula. So to create patterns, weavers, ang ginagawa nila ay tinatali at kinukulayan yung portion ng weft yarn bago ito habiin. So ibig sabihin yung yarn o yung ginagamit nilang sinulit dito ay tinali na nila, no? Tinali or binuhol sabay kinulayan. So mamaya makikita niyo po yung halimbawa po nito. Ayan, katulad yan,
na nasa larawan, no, makikita ninyo may part na blue, may part na violet, may part na yellowish or dirty white. Bakit nagkaganyan yung kulay? Simply because of their way ng pagkukulay, no? Sinabi nga kanina na ang salitang ikat ay mula sa Indonesian term na mengikat, ang ibig sabihin ay itinali or binuhol bago kulayan. Alright. Next, Cambodia's kite. Di ba matatandaan ninyo sa Malaysia, yung wao kite nila, ginagamit nila bilang pantaboy sa mga ibon na nasa kanilang mga farm. Well, ang Cambodia's kite naman ay isa ding tradisyon sa bansa nila kung saan ginagamit nila ito at pinapalipad tuwing kailan? Tuwing gabi, no? Kung saan ang northeast monsoon ay nararanasan sa kanilang bansa. Para saan? To produce a musical sound. Actually, naglalagay sila ng bow doon sa kanilang saranggola na siyang magre-react o magbabibrate through the air para magkaroon ng tunog. So that is the purpose naman ng kanilang saranggola sa bansang Cambodia. Alright. Let's proceed with Cambodia's paper making. Ito napaka-interesting nito dahil sa Cambodia, yung mga tao na naninirahan sa kabundukan noon pang sinaunang panahon or 700 years ago, gumagamit sila ng bark of the local sa. Yung sa, yun yung mulberry tree na ginagamit nila sa paggawa ng papel. Ang ginagawa nila dito ay kinakrush ito at ibinababad sa tubig hanggang sa ma-dissolve ito at magmukhang parang paste. So yung paste na yun ay kukunin nila at ilalagay nila sa isang flat surface at saka nila ito ibibilad sa araw para magkaroon sila ng papel. So ginagamit nila ito sa iba't ibang purpose, no? Depende sa kung ano yung gusto nilang gawin doon sa Cambodia paper nila. Could you imagine, napakatalino talaga ng mga tao, kahit noong unang panahon pa, dahil kahit ang simpleng puno ay nagagawa nilang papel. Anyway, kahit naman sa ating bansa, or kahit saan naman, ang mga papel natin ay nagmumula talaga sa mga puno. Nga lang ito, ang uniqueness nito, gumagamit talaga sila ng kamay para makagawa ng papel. Alright, I hope klaro yung explanation natin patungkol sa Cambodia's paper making. Alright, let's proceed sa Cambodian sculpture. For the Cambodian sculptors naman, ang ginagamit nila sa pag-uukit ay bato. Carving has been both a passion and a livelihood. So hanap buhay ito, the same time ay passion ng mga tao sa Cambodia na gumamit ng bato sa kanilang pag-uukit. Alright, shout out kay Francine Panalangin mula sa Santa Lucia National High School, mula yan sa SDO, Bulacan. Wow, merong nanonood sa atin mula sa Santa Lucia National High School. Alright, we're done with Cambodian arts. Let's proceed now sa bansang Myanmar. So ano naman ang meron sa Myanmar? Alright, Myanmar has 10 most famous traditional arts and crafts which they call as panselmyo. Okay, ano daw tawag? Very good, panselmyo. Para sa English translation ng panselmyo, ang tawag nila dito ay 10 flowers. Bakit kaya 10 flowers? Di ba kasi pag sinabi natin bulaklak, parang nakakapukaw ng atensyon, it gives beauty to the nature, it adds glamour sa lugar, no? So, pag-usapan natin yung 10 flowers ng Myanmar, no? At ito na yung pinakasikat na traditional arts and crafts sa kanilang bansa. So, number 1, Panchi. Will you please say Panchi? Alright. Panchi is the art of painting that shows live animals and inanimate objects with the use of different colors. Pag sinabi natin inanimate, ano to? Okay? Sabi dito, shows live animals and inanimate object. Pag sinabi natin inanimate, non-living things. Non-living things. Okay, mga bagay na walang buhay. So yun yung mga tema ng kanilang mga art painting or what they call panchi. The second one is punpo. Will you please say punpo? Very good. Pag sinabi natin punpo, that is the art of sculpture which produce figures and floral motifs na gawa naman sa kahoy. Okay?
Ponpo ha, that is what we call the art of sculpture na nakakapag-produce ng mga figura, mga bulaklak na inuukit nila na gawa sa kahoy. Alright? I hope it's clear ha. Number 3, panbe. Will you please say panbe? Alright, being tempered in the iron in the oven to make the desired elements. So, if you are familiar with blacksmith, si blacksmith, di ba yung kanyang mga artworks ay patungkol sa iron. So, iniinit, tapos yung iron ay hinuhulma niya sa kung anong gusto niyang hulma. Depende sa kung ano yung gusto niyang gawin doon sa iron na yon. So, ang tawag nila dyan ay panbe. The fourth one is panyo. Will you please say panyon? Alright? So, panyon is the art of making materials katulad ng arms, ng vessels, ng cigar boxes using the wood, the bamboo, and the lacquer. Okay? So, kung nakakakita na kayo ng mga kahoy na may mga disenyo na parang plato, na may mga design na bulaklak, so yun yung panyon na tinatawag nila. The fifth one is panput. Will you please say panput? Alright. Panput is making wooden utensils turning on the lathe turner. Alright, that is panput. Making what? Wooden utensils. Yung mga nakikita nyo disenyo minsan sa mga lumang bahay, di ba may mga malalaking utensils na kutsara tinidor? Similarly with panput. Alright. Hello to Mark Justin Adbay na patuloy na nakatutok sa ating live tutorial ngayong umaga. Alright, last 5. Number 6 is panyan. Will you please say panyan? Alright, panyan, it constructs building with brick, stone, and concrete. So kapag pinag-uusapan natin ay patungkol sa pagtatayo ng mga building gamit ang brick, ng stone, and concrete, yan ay tumatalakay sa panyan. Kasama yan sa 10 flowers ng Myanmar. The 7th one is pantaot. Will you please say pantaot? Very good. Pantaot is a craft of making decorative designs, floral, stucco, and embossed. So, as similarly doon sa number 5 and number 3. Alright, and number 8, pantamaot. Will you please say pantamaot? Alright, so yung, kung kanina ay a wood carving, ang pantamaot naman is the art of stone carving. Alright, huwag kakalimutan na pag sinabing stone carving, pantamaot. Number 9, patayin. Will you please say patayin? Making objects of gold or silver. Kung ang pantamaot ay bato or stone carving, ang patayin naman ay making objects of gold or silver. Number 10, will you please say pante? Pante. Alright. Pag sinabi naman natin pante, that is the manufacture of materials of copper, ng bronze, ng brass. The craftsmen are gong, and the brass bowl brass, triangle monaco, and small bells brass and gong. So ayun naman yung mga crafts, arts and crafts ng pante. Yung paggawa ng mga gongs, ng mga triangle monaco, small bells, kabilang din po dyan sa pante. Alright, so ayun po yung 10 flowers of Myanmar. I hope it's clear. Kaya naman, let's proceed sa bansang Vietnam. Ano naman kaya ang meron sa bansang Vietnam? Alright, syempre kung ang Malaysia at Indonesia at ang iba pang mga bansa na nabanggit natin noong nagdaang linggo, ang Vietnam ay meron ding fabric. So fabric ranges that are popular to Vietnamese is what they call Shantung Taffeta. Ano daw po? Very good, Shantung Taffeta. So yung Shantung Taffeta is a type of silk plain weave fabric, is slightly thinner and less irregular. Ito yung mga tela na kapag nakita nyo, shiny, tapos medyo madulas sa texture, no? Medyo glossy siya, medyo madulas, no? Ayan ang Shantung Taffeta. Kadalasan ginagamit nila ito sa kanilang mga damit. Pangalawa po is what they call Bengalin weave. Ano daw po? Bengalin weave. A woven silk and cotton material. Nga lang, ang kinaibahan nito sa nauna ay ito ay mas less, no? Ang silk, it is more on cotton, no? So ibig sabihin malambot ang texture
neto. Mas na-absorb niya yung pawis compared dun sa nauna na shiny, yung kasi silk nga ang gamit, hindi cotton. So dito mas lesser ang silk, mas more ang cottons. Ang tawag dyan ay Bengali weave. Alright, the third one is ebony satin. You can say ebony satin. Pag sinabi natin ebony satin, that is a natural lustrous silk hand-woven in southern Vietnam, naturally dyed using ebony fruit pods. So kaya siya tinawag na ebony kasi nung unang panahon, ang mga ginagamit ng mga mananahi para lagyan ng buhay o ng kulay ang tela na to ay gumagamit sila ng ebony fruit pods para magkaroon ng kulay itong tela na ito. So ebony satin, natural lustrous silk, hand-woven siya mula sa southern Vietnam na naturally dyed using the ebony fruit pods. I hope it's clear doon sa Vietnamese fabric. No? Lahat yon, yung tatlo na yon ay sikat sa bansang Vietnam. Alright, punta naman tayo sa silk painting. So kanina pinag-usapan natin ay paghahabi ng kanilang mga tela. Ngayon naman, yung mga tela na to ay ginagamit din nila sa kanilang painting and it is what they called silk painting. Pag sinabi natin silk painting, it is one of the most popular forms of Vietnamese art. Actually, kahit naman sa Pilipinas, napakasikat ng pagpipinta. We have a lot of Filipino painter, di ba? So dito din sa Vietnam, sikat na sikat din ang pagpipinta. So ang Vietnamese silk painting showcased the countryside of their country, their landscapes, pagodas. Also pinapakita din sa mga painting nila yung mga historical events at yung mga pang-araw-araw na kaganapan sa kanilang mga buhay. The Vietnamese style of silk painting emphasizes the softness, the elegance, and has a flexibility of style. The success of silk painting depends on the quality of the silk. Siyempre, kung pangit yung silk na ginagamit mo, possible, pangit din yung magiging output ng painting mo. So the colors are used delicately with the canvas to make Vietnamese silk painting. The delicate white color found in the sky. Diba sa atin kasi kapag sinabi natin kalangitan, asul, diba, sky blue. Pero sa kanila, they are more on using the white color sa kanilang katubigan, sa kanilang human portrait, sa kanilang kalangitan. It is the color of silk. The color of silk is well known to describe human figure. That's it. Kaya yun yung lagi nilang ginagamit. Okay? A delicate color and silk background gives the painting such harmony with the nature. Katulad po ng halimbawa dito sa ating PowerPoint presentation na nakikita nyo. It's all about nature. Merong babaeng nakatayo. At pakikita nyo, no, yung kanilang dagat, ang kanilang kalangitan at talagang simpleng ginamitan ng white color or somehow part of the silk screen. Alright, let's move on with Vietnam sculpture. So these traditional religions, katulad ng Taoism, Confucianism, and Buddhism, so greatly influenced the Vietnamese sculpture. And alam nyo, yung isa sa pinakasikat na sculpture dito sa Vietnam na tinatayang nasa 10,000 taon na ay matatagpuan sa Dong Noi Cave sa Vietnam. So makikita nyo po sa larawan ng ating presentation. Ito sa kanilang Vietnamese sculpture handles is sculpted using the men and some animals katulad ng elephants, ng toads, ng tortoises bilang inspirasyon. The Dong San culture is known for its kettle drums, small carvings, and home utensils. Nakita nyo yung difference? Kumbaga parang habang nagbabago ang panahon ay nag-e-evolve din at nagbabago din yung focus ng kanilang sculpture sa kanilang bansa. Mula sa pag-i-sculpt ng imahe ng tao, ng animals, hanggang sa napalitan ng panahon, nagkaroon na ng pag-i-sculpt for kettle drums, small carvings, and human utensils. Alright, class, let's move on now with arts and crafts in Lao People's Democratic Republic or Laos.
So katulad ng ibang mga bansa, ang Laos o ang Lao PDR ay kilala din sa kanilang mga tela. Ano? So Laotian art often features religiosity as their theme and includes such material katulad ng textiles, wood carving, and basket weaving. So embroidered textiles and the production of woven is said to be the most prolific. Pag sinabi nating prolific, ito ay mayaman, ito ay sikat, ito ay kilala of all traditional crafts sa bansang Laos. Textiles are made of perishable materials. Katulad din po ng ginagamit ng ibang bansa, no, sa Thai silk, they are using also perishable, no, mula ito sa tawag dito sa Thai silk work, di ba? Color is very important to textiles. Thus, many villages in Laos produce organic dyes from plants. Katulad ng ibang bansa, gumagamit din sila ng mga organic dyes na mula sa halaman, sa bulaklak. Sa kanila, gumagamit din sila ng insect, ng resin, and soil para magkaroon ng kulay yung kanilang mga tela. Compared to paints, textiles ensure a longer lifetime as dyes are absorbed into the very fibers of it. So, hindi katulad ng mga napapanahon na pintura ngayon na ginagamit para sa ating mga tela, mas matagal ang buhay compared before. Kaya kapag ang tela ay talaga namang ginawa ng organic, mas mahal siya compared doon sa mga napapanahon na ginagamit sa pangkuli ng mga tela. Alright. So, Shane, the scene, ayan yung nasa larawan na yan. That is a women's ankle long skirt na ginagamit nila noong araw sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So, ang ginagamit nila dyan ay cotton seams para maging komportable, no, dahil medyo mainit din sa bansang ito. The bottom of the seam is called the foot or sa kanilang lengguwahe ay seam din. It is often a separate, intricately woven piece and attached later to the rest of the skirt. Sometimes, yung skirt is plain lang or just a basic stripe, but sometimes also an intricate design para makapag-produce ng interesting dynamic o mas maging maganda yung itsura ng kanilang scene o yung kanilang skirt. No? Some skirts have no definite foot, but usually by the direction, the weight, and the style of pattern, talaga namang makikita mo kung alin doon yung edge or para makita din yung kanilang mga disenyo. Alright, so let's talk about the loud PDR. So ang tawag nila dyan ay sa. Okay, sa. Sa paper is now used to create lampshades. Dati diba ginagamit lang talaga siya for writing eh. Ngayon ginagamit na siya for lampshades. Kasi pwede din palang lagyan ng iba't ibang kulay, no? Yung kanilang mga papel. Ginagamit for writing, greeting cards, and bookmarks. As they mentioned, handicraft has been revived recently in Luang Prabang sa northern Laos. Let's proceed now sa kanilang sculpture. So ang mga Lao artisans o yung kanilang mga manggagawa use precious metals katulad ng bronze, ng silver at ng gold as a medium in their sculptural creation. At isa nga sa pinakasikat nilang sculpture dito ay ang prasay. Kung saan pinaniniwalaan nila na ito ay nagmula pa noong 16th century na gawa sa ginto, in which the Siamese carried it home as loot in the late 18th century. So ayan yung kasaysayan ng prasay. At isa din sa sikat na gold sculpture nila ay ang prabang na gawa din sa ginto. So pinaniniwalaan naman na ang relic na ito, these relics of Buddha are contained in the image. So traditionally, pinaniniwalaan nila ito na ito ay more on a sinhalese. Pag sinabi natin sinhalese, these are people originally from northern India. Eh di ba anong bansa ba pinag-uusapan natin? Laos. So pinaniniwalaan nila ng ibang mga historian ni ito ay nagmula sa bansang India. Alright class, bago ko makalimutan ng lahat, next week, be ready for an art challenge. So all you have to do is to provide the following materials. Old magazines, old picture frame, glue stick, glue gun,
glue, scissors, and cutters. Huwag kakalimutan na kailangan natin ito next week para sa ating art challenge. Alright, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Muli po, ito po si Tutor Walter na nagsasabi nga, kapag ang module mo ay hindi natapos sa tulong ng ETUlay, ating itutuloy. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Your feedback matters. All you have to do is to scan this QR code para po makapagbigay kayo ng inyong komento at suggestions sa ating online tutorial ngayong araw. Once again, maraming salamat po sa inyong panonood. See you next week. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!